Magandang araw mga kamasa. Muli po kami nagbabalik at syempre may lilinawin na naman tayo or sasabihin natin sa mga kababayan natin. Baka nakikita nyo po yung mga ganitong mga sasakyan, nagtataka kayo bakit yung sasakyan nila ay mabababa yung plate number. So mas minarapat natin na basahin yung Department Order number 2015-013 ng Department of Transportation and Communication para at least makita natin ano yung revised guidelines dun sa pag-i-issue ng protocol plates. Pero ano ba yung tinatawag nilang protocol plates, mga kamasa, dito sa Pilipinas? Pag sinabi pong protocol plates, yan daw po yung lower numbered o low numbered plates sa Pilipinas na ibinibigay po sa mga top officials ng bansa natin. So, sa mga hindi po nakakaalam, yung pong protocol plate na sinasakyan ng Pangulo ng Pilipinas, ang makikita niyo po dyan is number 1 or yung word na Pangulo. So, kapag number 1 yung plaka niyan at Pangulo, yung word na nakalagay, automatic po yan ang sasakyan na yan ay para sa presidente natin. Yung number 2 naman po ay para sa ating Vice President, siyempre ng Republika ng Pilipinas. Yung protocol plate number 3 po ay para sa Senate President natin. Number 4 is Speaker of the House of Representatives. And then number 5 po para sa ating Chief Justice of the Supreme Court. And then number 6 natin is Cabinet Secretary. Number 7 natin, Senator. So pag makikita nyo yung mga yan, number 7, Senator po yan. Kaya nga, di ba, may mga naging balita sa mga protocol plates ng mga senador natin ng mga nakaraang buwan. Ano po? And then yung protocol plate number 8 po, yan ay mga congressman natin. So dito sa atin, sa Occidental Mindoro, yung ating congressista dito, ay of course, ang kanyang protocol plate is number 8. Yung pong Associate Justice ng Supreme Court, yan po ay number 9. Yung Presiding Justice po, or other Justices of the Court of Appeals, or Solicitor General, yan po yung number 10. And then yung chairman ng Commission on Elections po natin, yan po yung number 11. Cabinet Undersecretary po, yan po yung number 12. And then yung Chief of Staff ng AFP at saka Chief ng PNP, yan po ay number 14. And then yung mga Regional Trial Court Judges po natin ay number 16. At syempre, yung pinakahuli po, yung pang number protocol plates number 17, yan po ay para sa Metropolitan Trial Court, Metropolitan Trial Court in the cities, at saka Municipal Trial Court or yung Shara Court judges natin. So sila yung po pwedeng gumamit nun. At batay po doon sa department order na ito, lahat daw po ng may equivalent rank and position doon sa mga nasabi na yan, entitled sila na gumamit ng low numbered or protocol plates sa Pilipinas. Pero subject to the approval po yan ng Secretary of the Department of Transportation and Communication upon recommendation ng Assistant Secretary ng Land Transportation Office. So sabi rin po dito, yung mga nabanggit na opisyal na yan mga kamasa, ay makaka-avail sila ng 2 set na protocol plates na rehistrado dun sa pangalan nila. Maliban na lamang po sa Presidente at saka sa Vice President ng bansa. Kasi po pwedeng mag-acquire ng maximum na 4 na pares na protocol plates ang Pangulo ng Pilipinas or yung ating Vice President. And then po, sabi dito po sa memorandum sa department order din po nila, the protocol plates shall not be used for any other motor vehicles and cannot be assigned or transferred to any unauthorized person. So, hindi po siya po pwedeng ipalit doon sa mga plaka ng ibang mga sasakyan or yung unauthorized transfer ng protocol plates sa ibang tao. Hindi po yan po pwede. Kapag na-violate po yan, po pwede po silang tanggalan ng protocol plates, yung kanilang pribilehiyo sa paggamit ng protocol plates. At kapag nawala po yung mga protocol plates na yan, mga kamasa, kailangan po nilang mag-submit ng notarized affidavit of loss o kaya, sabi dyan, ay yung police report. At saka mag-re-report po sila immediately sa LTO natin. And then, syempre, sabi din dito, ang LTO yung responsable sa pag-a-assign ng design at security features ng protocol plates natin.
So, nilinaw po ito para at least alam natin yung silbi ng protocol plates kasi madalas nating makita din yan dyan or baka napapansin natin. And then, yung protocol plates po na yan, ibig sabihin po niyan, hindi po sila exempted sa annual registration. So, taon-taon din po yan na mag-registered sila. The registration fees shall be borne by the officials concerned. Kung sino yung nakapangalan doon sa protocol plates na yan, sila rin po dapat yung nagbabayad ng registration. At sabi dito, yung schedule ng registration ng kanilang protocol plates ay nakadepende doon sa original private plate nila na in-issue po ng LTO. At take note, ito po kasi naging viral, lalo ng mga top officials natin na nakita na dumaan, may mga issue ito sa senador, Lahat po ng sasakyan na may protocol plates subject to traffic laws and local ordinances. So hindi po yan exempted para mag-violate sila ng ating batas trapiko. Dapat sumunod sila sa mga batas trapiko natin. Ito pong department order na to ay pinirmahan ni Attorney Jose Perpetuo M. Lotilla. Siya po yung Undersecretary for Legal Affairs and Officer in Charge ng Office of the Secretary po ng ating DOTR. So, ito yung kanilang department order. So, kaya mga kamasa, pag nakakita kayo ng mabababang plate number, yan po ay mga top officials natin. Mga mga matataas sa gobyerno natin. Pero hindi yun para mang-abuso sila ng batas trapiko. So, salamat po ng marami at magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, binabati po natin lahat ng mga followers natin, lahat ng subscribers natin. Antabayanan lamang po ninyo at may mga bago tayong pasabog para mas makatulong po sa atin. Salamat po ng marami.